kapatid, magandang hapon po at malugod po namin kayong tinatanggap dito sa St. Joseph's Church. Isama po natin sa ating mga panalangin ang nag-aalay ng pamisa sa araw na ito. Pamisa para sa kaarawan na Rodante Estilo, Marilu Liwag, Berly Castor, Joy Bautista, Florence Icona, Susie Carrillo, Annalisa Clavenda, Tessie Alec, Stephanie Palek, Althea Claire Muriel. Espesyal na intensyon Karina Velasco, Katrina Ayesa Calillo. Pasasalamat Janet Aguirre and family, Arlene May Calillo and family, Carmelita Baile and family, Maria Teresa Caballero. Para sa mabilis na pagdating, Evangeline and Camulan. Para sa kaarawan ng Source Charismatic Community Birthday Celebrants, Rodante Estilo, Marilu Liwag, Berly Castor, Joy Bautista, Florence Icona, Susie Carrillo. Para sa kaluluwa nila, Evelyn Dolosa Buban, para sa kanyang 17 years death anniversary, Senon A. Lucas, Gregorio Castillo, Hedelina Devila, Rodelito Devila, Lomen Castillo, Fortunato Esique, Hope Esique, Clyden Esique, Simplicio Yumang, Herbacio Katakutan, Damiana Katakutan, Digna Condino, Maria Angelica Condino, Flora Condino, Candelaria Aquilos, Margarito Aquilos, Mark Justin, Roger Aquilos, Joy Sabala, Enimesia Sabaya, Amando Sabaya, Jose Evangelista Sr., Elijah Luyon, Philip Abu Luyon, Leonora Luyon, Amorita Preciadas, para sa kanyang 18th year death anniversary, Adriano Santella, Maria Concepcion Santella, Helen S. Ramos, Jerry Ramos, Marina T. Pablo, Teofilo Torres, Crisanta Torres, Benita Torres, Amy Annie Serpina, Selvino Caballero Sr., Melvin Caballero, Mario Caballero, Pedro Figueroa, Ofelia Figueroa, Roberto Figueroa, Sosimo Sarming, Wilfredo Sarming, Nati Vidal Sarming, Solvicia Sarming, Celsa Sarming, Joel Saballa, Domingo Saballa, Alona Saballa, Domingo T, Felipe T. Sr., Edita T, Juliana T. Para sa espesyal na intensyon, Mary O. Daphne Albana. Pasasalamat, Mel Limon family, Mildred P. Gloria, Jocelyn O. Pelanote and family, Jeanette and Mika Cedillo, Leia Lofias Gaston. Ngayon po ay pinagdiriwag natin ang kapistahan at pagdadala kay Jesus ng Panginoon sa templo. At ang tema po ng ating pagdiriwang ay liwanag. Makakasama po natin sa ating pagdiriwang ay si Father Jerry Verocchio. Manatili po ang katahimikan at lamilay habang hinihintay ang kanilang misa. Kunyari lamang po na isilent ang ating phone or ilagay sa off. Ang ito po ay hindi makaabala sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po. Isa pasasalamat dahil kay Esther Matubay and family.
Sabado ka mag-immigration after this tapos ang virginity ko lang damo na nag-assist damo na nag-assist tapos balik nila documents na ano na lang ito, i-sign off na lang ito sa iya ba lang po. Ay, ginsan yun, wala na din, ano tayo, pwede na ito dito, para sa inyo sa ito. Baka rin maganda. Hindi pa. Isa sa hindi pa pinalagay. Iyan na. Ipacheck mo.
Ay, hindi ka nakasanda po. Napakaliging tipo mo na lagi ng tao lang. Tapos magdadamit na ako. Napakala ko this. Nasa 10K. Oo. Nasa 10K. Ara, ilan ako? Bago investment ng kami. Kasi ito. Ito na. Hindi sa ara, sa panin. Ano kay kamay ilang ko? Ay, 2 days na. 3 to 6 months na day. Pinala mabayaran. 3 months, 6 months. 3 months ang minimum nila, maximum 6 months. Ay, mahal na yun yung sumsa. Kaya ako naman pwede na may mga tinatagad na sa mga okasyon na mga Chinese New Year, Christmas. Gusto niyo po ang lahat para sa pambuhay ng amin.
Santo. Sumainyo ang Panginoon. Happy Fiesta para sa ating lahat. We are here in Hong Kong, but we are also part of our culture. Fiesta ngayon ng mga Candelaria. Sa bawat bayan, probinsya, may mga nagdirimon na kapistahan, kaya kanilang patron ay Nuestra Señora de la Candelaria. Yung mga piyesta ng kandila kung saan tayo ay nagtitirik ng kandila at nagdarasal, sana ay paliwanagan, hindi lamang ang kaisipan, pati na ang ating damdamin ng ating mga puso. Sa pagkakataon na maliwanagan tayo po ay magkaroon ng kalayaan. Ang laya na dala ng liwanag na si Kristo. Sa mga pagkakataon na tayo po ay nasa kadiliman ng uot, ng galit, ng sama ng loob, ng hinagpis, ng kawalang pag-asa. Kaya hindi natin makikita yung liwanag na pumapasok sapagkat siya ay natatabunan ng napakaraming bias na meron tayo sa ating sarili. Sabi nga, hawiin ang ulap ng masilayan ang sikat ng araw. Yun yung liwanag na si Kristo. Hingin natin sa pagkakataon ito. Lumulog tayo sa Kanya at bikain, inaang sa pagkakataon Diyos at sa inyo mga kapatid, nalapa ako nagkasala sa isip, sa lahat, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Magdalene Maria, sa lahat ng mga angel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah.
sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Malakias, may isang tagapagpahayag ang isusugo upang ihanda ang sambayanan para sa kanilang pagtatagpo sa Panginoon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang hinihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pinto ang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Hinihintay ng mga Hudyo ang maluwalhating pagdating ng Panginoon na siyang huhusga sa lahat. Magsasakalawang tao si Jesus upang maging maawain na tagapamagitan natin sa Diyos. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay may dugo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at nag-aantog ng hanin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may binukso at nagbaka, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan Simeon. Magapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito na naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa pagdubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y tinanong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo lang, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanlaw sa mga hintil at magbibigay karamalan sa iyong bayang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mahirap maghanap, na sa kalagayan namin ngayon, yung papalit. Iilan lang ba yung naakit na or may encouragement tinakit ng mga magulang na katulad ninyo na pumasok sa seminaryo upang italaga ang sarili para sa pagpapali o para sa pagiging relihiyoso katulad ni na sister na nakikita ni mga madre dito ay talagang hindi ho basta yung pinandaanan din nila kasi nga talagang isinupo nila ang kanilang profesyon. Yung sa kanila, mga doktor, may mga abogado, may mga mga kurso na tinadaanan. Yung iba may mga katungkulan sa gobyerno, ng trabaho, iniwan ang lahat para maglingkod sa Panginoon. Yun po ang nangyari sa akin. I served the Lord, I served the government for the past 15 years bilang isang doktor. Pagkatapos noong 15 taon na paglilingkod, ay iniwan ang trabaho sa kabila ng pagtutol ng aking tatay. At iniwan ang trabaho sa gobyerno, mataas na sahod at katungkulan para pasukin itong sinasabing iilan lamang ang nagnanais na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga ng tatay, alam ko nang pala talaga papasok ko sa seminaryo. Hindi na sana ako nang utang. Hindi na ako nagkasala-sala na yung ating mga pigirin at ang ating mga ari-arian para mapagtapos ka. Nang gayon ay i-give up mo lang para ang mga ito. There is a mystery of calling. Ngayong iba, sinasabi natin, ang hirap mo maghanap ng bukasyon sapagkat alam mo natin na talagang dahil siguro nga isa dito sa haba ng formation, kunti lang yung naakit na papasok ng seminaryo. Yung iba talaga, pag pinuntahan mo yung mga magulang, sabi, Nanay, nakapasa po yung anak ninyo sa seminaryo. Gusto niya hong pumasok. Alam mo, ang tugon pa ng nais na Father, sabi na ako naman. Ito lang
maging may mukha sa pamilya ko. Sayang din naman ang lahi mamamatay. Ang lahi namin kapag pinayagan ko itong magpari. Mapuputol yung mga apelido. Pero sabi ko, maraming maakit siya doon pag nagdula sa seminar. So wala kang makuha kasi ang gusto niya ay pag-doktorin yung kanyang anak. Yung anak niyo nakapasok po ng examination, papasok na po sa seminaryo. Ako, Father, huwag naman kasi ito lang po yung matalinong anak ko, pinakamatalino. Ito na lang isa ko kasi mukhang buko na biro mo, yung una, ayaw payagan ng nanay, yun ang may mukha. Sabi niyo, isa lang kasi medyo pangit yung mukha. Hindi ba masyadong itin? Bibigyan mo pagpapari, pero naman yung pangit yung ibibigay sa Panginoon. Yung isa naman, ayaw kasi nga yun ang pinakamatalino sa pamilya, yun na lang ang itutuloy. Yung isa na rin pangatlo ng tagal kasi talaga may mabubuti. Kung gagawin pa sa tatay yung sasabihin talaga nabubo yung anak niya, ay magpapariin niya. Punta naman ako sa place, ako, itubo yung anak yung akukunin nyo ay nakapasa sa seminaryo. Talagang ay naku Father, huwag yan, kasi yun ako ang pinakababait kong anak. Ito na akong bunso, tarantado ko eh. Pero mo, papapasukin sa seminaryo, yung isa, pangit, wala mukha. Yung isa, bubo. Yung isa, kaya nga haba-haba akong training sa seminaryo eh. Kasi overhaul ang ginagawa ko minsan. Diba? Tapos pagdating pa, ito pa, pag siya nakagraduate na, pabawi na magmulang. Father, hiram ko muna yung anak ko kasi nga, kailangan niyo magtrabaho, pag-aralin niyo mga kapatid sa wala na rin. Mawawala na hanggang sa wala nang tuluyan na maglaho yung bukasyon at wala nang papasok. Huwag kayong makakad na mga sermon dito. Kasi yung binibigay nyo naman may bubo, tarantado, yung gano'n mga iyan. Kaya katakot-takot ka ito eh. Yung pinagdadaanan doon, yung overhaul na pagdadaanan ng isang magpapari para na lang mabigyan kayo ng magandang tapos kung hindi natin magsisimba doon, sisipati na puntaan ko ako. Kung makakontribute din naman kayo, walang karakiya ko eh. Ang ninyo. Ito na siya. Ako yung father, magaling yan. Magiging mayor yan, magiging politiko. Ito father kasi talagang parang ko yun. Kahit magsalita yun. Wala na nakikinig sa kanya. Ulit pa lang sermon, tapos nakakatulog kayo. Ayun yung mga nabibigay mo sa simbahan. So, pinag-usapan natin, nasaan ba yung kaliwanagan para tayo ay magbigay sa Panginoon? Saan yung himana? Kasi kung minsan, tumatakbo tayo sa simbahan, hingin nyo yung payo ng mga kaparihan, mga nilikod sa simbahan, kung ano maibibigay sa inyo. Kaya give what we do not have. Kung wala ka rin maibibigay. Kung kulang kami sa kaalaman, ma-misguided kayo. O yan, gumraduate ako ng guidance and counseling. And then hindi ito, hindi ito guarantee that I could be a good counselor to you, that I could give you good advice. But we need enlightenment from the Lord na yun ang ibabahagi namin sa inyo. Kung makakita kayo na kaya yung mga kapalian kung minsan na hindi na nagdadasal, wala din silang maibahagi sa inyo. Na pagkatapos ng nila makita nila lang, nandun sa upukan, lahat na nag-inuman, naglalaro na ng bakahan, nandun sa sakungan, na kung saan sumasabi-sabi. What I mean is that we cannot give what we do not have. So if you're drawing something from us, yung enlightenment na maliwanagan kayo, kung minsan kapos. Kapos sapagkat ikala nangangapatin kami sa dilim. Yung kaliwanagan na hinahanap po ninyo, kung minsan ay hindi nyo matagpuan, that's why a good number of our parishioners are kind of frustrated, disappointed, kasi naghahanap ng sagot, walang maisagot yung mga kaparian katulad mo. So, ending, lilipat, maghahanap ng kaliwanagan sa ibang relihiyon. Ang dami sa ating mga kababayan na
Akala nila, yung dito katidra dito, ay Katoliko ito. So maraming naligaw, nagsisimba dyan. O dito kaya, ay nandito pala kayo. Bakit mas maganda doon, Father, kaysa dito? O, sa harap-harap kayo ng pari, ha? Nasasabihan. Nung tingnan ko pala, ay, maganda nga. Kasi yung pari nila doon si Sharon, ang pangalan. Babae yung pari nila doon. No? Kaya talaga sabi niya maganda. I think these are occasions, no? To die so that may matagpuan na masumpungan tayo katiwalagan na hinahanap natin. Kasi kung yun yung hinahanap, si Simeon, inabot na ng katandaan sa paghintay sa totoong liwanag na darating. Kaya nga, matanda silang dalawa ni Ana, pabalik-balik sa templo, hinihintay yung pagdating ng totoong liwanag. Hindi sila talaga nawalan ng pag-asa. So next, this year, we are celebrating the Jubilee Year of Hope, yung pag-asa. Nawawala na ba tayo ng pag-asa? Ano ang mga pinanggalingan ng kawalan ng pag-asa? Ito ba yung napuprustrate ka? Kasi nga, nagtrabaho ka para sa mahal mo sa buhay, tapos wala kang narating. Ito ba yung mga nagbahagi dito sa akin na, Father, ang dami mong nasayang na pera kaya hindi mo umayos yung mga anak ko sa pag-aaral. Nakiyang sakit ng kitang-kita ko yung mukha niya na hindi maano na talagang napuprustrate siya. Biro mo, inabot siya ng 16 na taon sa pagbahagi ito ng hirap para mapag-aral yung mga anak na only two na hindi nakaka-graduate na sa high school. Kasi nga, nalulong sa maraming bisyo at napabayaan ng kanyang asawa. Kasi yung asawa niya, ng ibang bayan din. Sana makikipbahay. Sabi, sana kami bahay na lang din ako. Kasi yung kapitbahay na alagaan pa ng asawa niya. Samantalang yung mga anak niya, hindi na alagaan ng kanyang asawa. Typical story. But you know you are dying for that. Kaya nga sinasabi natin na si Simeon hindi mamatay hanggang hindi niya nakikita yung totoong liwanag. Gusto niya ba mabuhay? Diba? Gusto niya mabuhay, pero dinalas niya na yung mamatay. Ilang beses tayo namatay, ilang beses tayo namatay. Diba? Sa tuwing mga kailangan ng gusto mo, ng bumili para sa sarili mo, hindi mo mapagbigyan kasi maya yung budget mo para sa sarili mo ay ibibigay mo doon sa mga mahal mo sa buhay na nananalitan. You die to your wants. Na gusto mo na tumigil na kasi nga napapagod ka rin. Pero sinasabi mo pag-uwi mo, wala kang madatnan, kaya pinili mo magpaiwan kasi kahit masakit sa loob mo. You die to yourself. Kaya pag sinasabi nila ilang beses ka namatay, maraming beses na. Maraming beses. Kaya yung sinabi, hindi ako namatay kagad, sinungaling ka. Maraming beses tayong namatay. Yung may iba sa atin na hindi gustong pumunta dito, pero walang Diyos. Hindi iwanan yung pamilya, magtrabaho, namatay siya, sarili niyang pangangailangan para mapatugunan yung pangangailangan ng kanyang pamilya. You die to yourself. Yung gusto mong lumaban, pero hindi ka makalaban kasi wala ka ng choice. You are a slave. May rason ka, meron kang katuwiran, pero hindi mo kaya makatuwiran kasi you are under the baton of your employer. So you die to yourself. Yung galit na galit ka sa sarili mo, bakit hindi mo magawa sumagot? Kasi meron ka na mga rason. Bakit hindi mo magawa ito? Kasi isinasaalang-alang mo yung relasyon na meron katiting na respeto na naiwan sa'yo. So, piliin mo mamatay sa sarili mo para lamang mapagbigyan. Hindi madali yun. Hindi madali.
Many times I spoke to yung mga kababayan natin nandiyan ngayon sa worldwide, nagbabalot-balot, yung minsan wala sa sarili habang nag-aado ng mga nagsasasya kung ano-ano doon. Ano yung nilalagay mo? Hindi niya alam mo, chocolate o kung ano doon kasi parang wala siya sa sarili niya habang nag-ano siya. Hindi ko alam kahadal, basta gusto ko na magpadala sa kanila. Kaya ano man yung makuha ko dito at maisiksi ko dito para na maipadala sa kanila because I wanted them to have something. When in fact, I have nothing. Yung mga may urod. Yung hindi ako yung nakaranas, pero ramdam ko yung pinagdalaanan niya. Yung habang sa akin nakakita yung isang taong iipaki, pero tumutulo yung luha. Have you witnessed that? Maybe, hindi. Pero kung kasi nandun tayo, tinitingnan ko, nandun ako sa footbridge, nasa ibaba, yung mga tinitingnan ko, yung iba talaga malungkot yung aura habang ginagawa. So which means, you die sa several death, you have already died, several death. Na-experience niya ito. Na yung kailangan ninyo, pero yung biglang talakad ka na, papunta ka ng mall, kasi bibilihin mo yung talagang, yung alahas na nahulugan sa Singapore na doon sa worldwide. Pupunta ka doon. Napapakakit ka sa escalator, biglang tumawag, hindi ako makakuha ng examination kasi hindi pa ako bayan. Sa halina pupunta ka doon, ang punta mo doon sa remittance. Kasi papadala mo siya, kasi gusto mong isarba, buhay siya yung anak mo. Pero ikaw, patay ka sa pamangkilaan mo. You are experienced 100 and 1,000 deaths for those people who are here, who have been through a lot of experiences. And then we have so many stories of this man, the challenging stories na nanggagaling sa inyo. Hindi ko magawang matulog ng maaga, iniisip ko yung mga sharings ninyo. Pinagdadasal ko na sa pamamagitan ka ng ito, natulungan ko kayo para mapawi man lang yung mga kalungkutan, yung sama, yung sakit na pinagdaanan ninyo. Nandun ako. So, kung may mga times na hindi kayo makatulog, I also experience sleepless times. Try to think about yung mga, halimbawa may mga mag-share sa akin, Father, yung iniwan kong anak, inabuso na kanyang stepfather. How can I sleep? Hindi ko matulog. Iniisip ko parati, sabi ko, ano kaya yung pinagdaanan? Kung yung mga pinagdaanan na nag-share sa akin, sakit ng loob, ako dahil wala kayo helpless, wala akong may tulong. Maliban sa ipagdasal siya, na sana wala mangyari, na sana magkaroon siya ng lakas ng loob na mag-report para masunod problem. Marami tayo sa mga ganyan. Kaya kung sinasabi ninyo yung the experience of death na pinagdaanan, only to find yung liwanag, siguro nga kailangan natin maranasan na mamatay para ma-appreciate natin yung buhay na meron tayo. Sana maranasan din ng mga mahal natin sa buhay na mamatay din sila para makita nila yung mga pinaghirapan natin. Because if they don't die to their security in life, hindi nila makita yung mga pinaghirapan natin. Na wala silang pakundangan sa kung ano lang yung gagawin nila sa mga padala natin doon, sa mga suporta ninyo. Kasi hindi naman sila naghihirap. You don't see. Kasi tayo, magaling tayo magtago. Yung iba sa inyo, sinasabi nyo ba yung pinagdadaanan ninyo? Hindi. Hindi. Kasi ayaw ninyo na maranasan din yung mga mahal sa buhay nyo, yung mga pinagdaanan ninyo. But you die for that. Namamatay tayo. May mga pagkakataon na gusto mo, pero hindi mo magawa. Kasi isila sa alam-alam mo pa rin yung kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Paano yung mga kapatid natin na namatay na nasa shelter? Buhay sila na they are experiencing death. Why? Wala silang trabaho. Na-terminate. Na-for-good na hindi nila gusto pa nilang magtrabaho, pero walang magkakataon. And then sila sa shelter. And they're facing deportation. Yung ibang may mga kaso. Yung mga iba na nagbahagi na may mga kaso, yung ibang mga na-scam. Pero yun yung mga
ang pinagdaanan kong sleepless night. That's why if you ask, Father, did you experience that? Halos gabi-gabi tumamatay ako. Because I'd like to die so that to give life to others. Yun yung sinasabi ng death na pagdadaanan mo, yung hirap na pagdadaanan mo, yung hirap na binabata mo. Gusto mo sumagot sa amo mo, pag wala ng trabaho, hindi rin naman ikaw ang gugutumin eh. Magugutom lahat ng mga umasa sa iyo. Lahat ng mga bibig na nakaantabay at mga kamay na nakaantabay sa iyo, gugutumin sila kapag ginawa mo yun. Kaya kahit meron kang rason, kahit may tapang ka, talagang pinitigilan mo, huwag na yun. Inasabi mo, bukas na lang. Bukas na lang. Dinadaanan natin ito sa tawa kasi kung minsan, hindi na natin kaya. Hindi dinadaan natin sa tawa, pero may purot sa puso mga kapatid. Kaya ito yung inaano natin na sana, itong okasyon na ito ngayon, mamaya may blessing po sa inyo, ng kandila, may blessing po. Yun lang ho yung panghawakan natin na pag-asa. Yun ho. Kaya yung mga amo ninyo, itirin yun ang kandila para magkaroon mo ng yun ang ibig sabihin na ma-convert ba? Yung negative, don't i-convert natin something positive na magbabago din sila. Yung panalaw nila sa inyo, nabibigyan kayo ng tayo. Hindi itong magkiri ka ng kandila kasi curse. Magkiri ka sana mamatay na ang tao. Sana mawala na siya. Sana ma-disgrace. Curse. Pero kapag i-convert natin sa grasya ng Lord, magiging liwanag ka sa kaisipan niya, magiging liwanag ka sa puso namin, nang sa ganon ay imbis na negative ang tingin mo sa isang tao, ay mag-convert into something positive, something fruitful, and something hopeful. Amen? Amen. Let's abandon these things to the Lord. Magsitayo po tayo, kahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapagiyan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos. Panginoon ka. Kapag-pagkakasya ng Espiritu Santo, pinangasan sa pag-ibig, pinagkasasakit ng siya, pinakos sa puso ng kaibigan, nanakos sa kinarawan ng mga imam, ng may nagmaharap ng buhay ng lubi, umakyat sa langit, natulog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon na mula ng kaibigo at uubos ng buhay ng kanyang tao. Sumasampalataya naman sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga kaya-tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Idulog natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang butong na anak bilang ilaw na gabay natin sa bawat panalangin. Itutugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan na may pag-aali ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at magpatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga kahiling na rito ay dinudulog natin sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Naway maging kanlulugod sa iyo ang pagkakaan nito ng iyong nagagalak na sambayanan, niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahidungis si Jesucristo na iyong anak na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Ipinasa natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang dinaiiba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel ng iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatandaw sa lahat ng tao. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawanan mo ng aming Panginoong Jesu Cristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayon din naman nung natapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay na ni malapit, iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Stephen Cardinal Chao na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila ni mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at palindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Maria.
lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iluyo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanalalikan ang dakilang araw at pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaang kaloob ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Magpapalitan natin ang kapayapaan sa bawat isa. Pakihin natin ang bawat isa ng Happy Fiesta Candelaria. Happy Fiesta Candelaria. Happy Fiesta. Aalis na makasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako nakapdapat na magpatisay sa iyo. Ngunit sa salamat namin.
pakikinabang naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag mo nang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo rin aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagkahak namin sa landas ng pakikipagtakbo sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. The monthly memorial mass for remembering and praying for the dearly departed will be held on Tuesday, February 4 at 8 p.m. You may bring the photos of departed family members for display on the altar. Thank you and God bless. Nakatawa ko natin ang mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan sa buwan ito para na humihingi ng pagbabasbas para ang elementary sa mga sa inyo. Yung mga nagdiriwang ng kanilang anniversary, dito na kayo sa harap upang tanggapin ang pagpapalan ng ating Panginoon. Huwag na mag-alugin pa, baka malingkat kayo yung mga birthday, mga petsa. Dito na, maramdam. Iupo ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala ng Panginoon at sa bawat pagpapala ang inyong isasagot ay Amen. May the God of all consolation bless you in every way and grant you peace all the days of your life. Amen. And He strengthen your faith, hope, and love so that what you do in this life will bring you to the happiness of everlasting life. With the intercession of Mary, the Blessed Theotokos, the apostles and saints and martyrs of God, may Almighty God bless you all in your birthday anniversary, your wedding anniversary, and all the occasion that you may want to wish the word of life to come into your life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, dito po ako mag-aabang at magbibindisyon po ng lahat ng inyo, lahat ng dadaan ko dito sa pintuan ito. Sumainyo ang Panginoon. Manalangin kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Natin ang madalang pagdiriwang na ito, humanin tayong kagay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo.